Purihin ang Panginoon sapagkat sa gabing ito ay meron tayong pangatlong serye ng ating pag-aaral. Ang una natin pinag-aralan nung nakaraang unang Biyernes ay yung doktrina ng pag-aaral ng kaligtasan. Pangalawa, sinundan ito ng doktrina ng pag-aaral ng buhay. Napakahalaga ng buhay na ipinahiram sa atin ng Panginoon sapagkat hindi lamang nagtatapos sa kaligtasan, no? Ang mensahe ng Diyos sa tao, na ang tao ay maligtas, kundi dapat makita ng tao ang halaga ng kanyang buhay. Bakit siya nabubuhay? At bilang pangatlo ng ating serye, ay pag-uusapan naman natin dito yung doktrina ng pag-aaral ng kabanalan. Kabanalan po ang ating pong pag-uusapan ngayong gabi. Ngayon, si Kristo po, nung siya po ay bata pa, ang ginagawa ni Kristo, siya po ay pumupunta sa templo, nagbabasa ng salita ng Diyos, at maraming nakikinig sa Kanya. At ngayon, ang sabi sa Biblia, kung babasahin natin, yung paglago ni Kristo, ay merong tatlong stages. No? Tatlong stages. At yan ang gusto ng Diyos na mangyari sa atin. Sa Lucas chapter 2, verse 51 hanggang 52, ito po ang sabi ng Biblia, umuwi si Jesus sa Nazaret, kasama ang kanyang mga magulang, at patuloy siyang naging masunuring anak. Naging masunuring anak si Jesus, nung siya po ay bata pa. At ang lahat ng bagay na ito ay iningatan ng kanyang ina, si Maria, sa kanyang puso. Patuloy na lumaki si Jesus at lalo pang naging matalino, kinalugdan siya ng Diyos at ng mga tao. At ngayon sa pag-aaral natin ngayong gabi, ang gusto ng Panginoon, kalugdan tayo ng Diyos, no? Sa paraan ng pamumuhay ng mayroong kabanalan. Bakit po? Sapagat tayo pong mga tinubos ni Kristo ng kanyang banal na dugo ay hindi nananatiling naligtas lang, kundi tayo po ay dapat mamuhay ng mayroong kabanalan. Kapag sinabing kabanalan, ano po ba ang sumasagi sa ating kaisipan? Bakit mahalagang mapag-aralan ang kabanalan at gaano ito kaimportante sa buhay ng tao? Tayo po na makasalanan ay dinamitan, no, ng kabanalan ni Kristo. Tayo pong marumi, bunga ng kasalanan, ay naging banal hindi sa ating mabubuting gawa, hindi sa ating mga bagay na iniisip na mabait naman ako, kundi ang kabanalan na meron tayo ay galing sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Sapagkat ang sabi sa Romans chapter 3, verse 22 hanggang 26, ang tao itinuring ng Diyos na matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus at walang pinapabura ng Diyos. Kaya ang sinumang sumasampalataya kay Jesucristo ay itinuring niyang matuwid, sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi naging karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Ngunit dahil sa biyaya ng Diyos sa atin, itinuring niya tayong matuwid sa pamamagitan ni Kristo Jesus na siyang tumubos sa atin. Ito'y regalo ng Diyos. Isinugo si Kristo Jesus sa mundo para ialay ang kanyang buhay, nang sa ganoon mawala ang galit ng Diyos sa atin. At sa pamamagitan ng kanyang dugo ay mapapatawad ang ating mga kasalanan kung sasampalataya tayo sa Kanya. Ginawa yon ng Diyos para ipakita na matuwid siya. Noong unay nagtimpi siya at pinalampas ang mga kasalanang ginawa ng mga tao, kahit na dapat sanay pinarusahan na sila. Tayo po yun. Sinugo niya si Kristo para ipakita sa kasalukuyang panahon na matuwid siya. Dahil sa ginawa ng Diyos, pinatunayan niyang matuwid siya, maging sa pagturing niya matuwid sa mga makasalanang sumampalataya kay Jesus. Maliwanag na sinabi sa talata na tayo po ay naging matuwid sa mata ng Diyos, hindi sa ating kabanalan ng mabubuting gawa. Naging matuwid tayo sa paningin ng Diyos, sa presensya ng Diyos. Tumayo tayong matuwid sa harap ng Diyos dahil kay Kristo. Dinamitan tayo ni Kristo ng kanyang kabanalan. Halimbawa po, ito pong suot kong damit.
ito po ay nagsisimbolo ng isang makasalanang tao, no? Ngayon, ang sabi sa Biblia, si Kristo ay namatay sa krus. No, nung namatay si Kristo sa krus, nabayaran ng ating mga kasalanan. At nung si Kristo ay namatay sa krus, nagkaroon ng tinatawag na pagtutubos sa ating mga kasalanan. Ito po, no? Ako po ay makasalanan, ang itim kong damit ay nagpapatunay at nag-iilustrasyon na ako po ay makasalanan. Ngayon, nung ako ay nagsisi ng aking kasalanan at tinanggap ko si Kristo sa aking puso bilang aking Panginoon, tagapagligtas, pinapasok ko si Kristo sa aking puso. Ayan. Nung pinapasok ko si Kristo Jesus sa aking puso, pumasok po ang tinatawag na kalinisan, no? Kabanalan. Ayan. So, ang damit na suot ko ngayon ay kulay puti. Ibig sabihin, nag-i-illustrate na si Kristo na ang nagmamay-ari sa akin, o si Kristo na ang nagmamay-ari ng aking buhay. At bilang si Kristo na ang nagmamay-ari ng aking buhay, dapat akong mamuhay ng mayroong kabanalan. Sapagat ang daladala ko na ngayon ay hindi yung taong makasalanan, kundi ang pangalan ni Jesus. Yan po ang ibig sabihin po ng ating pag-aaral. Sapagkat marami pong mga tao na nagsasabi na sila ay anak ng Diyos. Kung sila ay tunay na anak ng Diyos, dapat namumuhay sila ng mayroong kalinisan. Sapagkat ang daladala nilang pangalan ay pangalan ni Jesus. Katunayan, sabi ng Biblia sa Lucas chapter 6, verse 43 hanggang 45. Ang mabuting puno ay hindi namumunga ng masama, at ang masamang puno ay hindi namumunga ng mabuti. Ang bawat puno na nakikilala sa bunga nito. Ang matinik na halaman ay hindi namumunga ng igos o ubas. Ganon din naman ang tao. Ang mabuting tao ay nagsasalita ng mabuti dahil puno ng kabutihan ang puso niya. Ngunit ang masamang tao ay nagsasalita ng masama dahil puno ng kasamaan ang puso niya. Sapagkat kung ano ang nasa puso ng isang tao, yun din ang lumalabas sa kanyang bibig. Sa pamamagitan ng ilustrasyon na ito, mauunawaan natin ang bunga ang nagpapatotoo kung sino, no? Ang puno o ang tao. Maliwanag po. Ngayon, ang sabi ni Kristo sa Lucas chapter 6 verse 46, bakit ninyo ako tinatawag ng Panginoon, gayong hindi naman ninyo sinusunod ang mga sinasabi ko? Marami pong tao tumatawag sa Diyos. Diyos ko, di ba? Pero yung taong yun na laging tawag ng tawag sa Diyos, pagka naman nakagawa ng masama sa kanya ang isang kapwa, halos sumbatan niya yung taong yun at kung ano-ano ang lumalabas sa kanyang bibig. Ibig sabihin, hindi makita sa taong yun ang tumatawag sa Diyos ng Diyos ko, na siya ay anak ng Diyos. Sapagkat ayon sa binasa natin kanina sa talata, makikilala ang puno sa kanyang bunga. Ngayon, kung tayo po ay nilinis na ni Kristo at tayo po ay pinatawad na ni Kristo, ang gusto ni Kristo sa ating buhay, tayo po ay mamuhay ng mayroong kabanalan. At ngayon sa pag-aaral natin ngayong gabi, pag-uusapan natin yung tatlong bagay. Number 1, yung origin of holiness, no? Ang orihinal na pinanggalingan ng kabanalan. Pangalawa, ordinance of holiness. Ang ordinansa o panuntunan sa kabanalan. Pangatlo, outcome of holiness. Ang kinalabasan o bunga ng kabanalan. Umpisahan po natin yung origin ng holiness. Sabi sa Bible sa Psalms 99 verse 9, exalt the Lord our God and worship at His holy hill. For the Lord our God is holy. Sapagkat ang ating Diyos ay banal. At ang sabi sa Revelation o Pahayag, Kapitulo 4, talatang 5 hanggang 11, mula sa trono'y kumidlat, kumulog, at may umugong. Sa harap ng trono'y may 7 nakasinding ilawan. Ito ang 7 espiritu ng Diyos. Yung 7 churches po ang sinasabi, no? Sa harap ng trono ay mayroong
ding parang dagat na salamin na nakakasing linaw ng kristal, kasing linaw ng kristal. Nakapaligid sa trono ang 4 na buhay na nilalang na punong-puno ng mata sa harap at likod. No? Ito po ay pag-iilustrasyon sa Diyos. At ang unang nilalang ay parang leon, ang pangalawa ay parang guya, ang pangatlo ay may mukha na parang tao, at ang pang-apat ay parang agilang lumilipad. Tig-anim ang mga pakpak nila at punong-puno ng mata ang buong katawan. Araw-gabi wala silang tigil sa pagsasabi ng banal, banal, banal ang Panginoong Diyos nating makapangyarihan sa lahat. Siya ang Diyos noon, ngayon at sa hinaharap. Habang nagbibigay sila ng parangal, papuri at pasasalamat sa nakaupo sa trono na nabubuhay magpakailanman, lumuluhod at sumasamba sa kanya ang 24 na namumuno. Inalay nila ang mga korona nila sa harapan ng trono at sinabi sa harapan ng presensya ng Diyos na banal, sabi po nila, dapat po kayo, Panginoon naming Diyos, na tumanggap ng parangal, papuri at kapangyarihan dahil kayo ang lumikha ng lahat ng bagay at ginawa ninyo ang mga ito ayon sa inyong kagustuhan. Sa makatwid, ang orihinal na kabanalan ay nagmula sa Diyos at sa kanyang kabanalan ang tao ay pwedeng makaranas nito kung ang tao ay lalapit sa Diyos at ihingin ang kapatawaran ng kanyang mga kasalanan at mananalig sa Diyos. Ngayon, tayo po makasalanan ay pwedeng maging banal. Kasi po may mga iba pong nagtuturo na sila mismo ang tumatawag sa tao para maging banal. Pero sa Biblia, ang Diyos ang tumatawag upang ang taong makasalanan ay maging banal. No? Nakita niyo po ang pagkakaiba? May mga nagtuturo na sila ang tumatawag upang ang tao maging banal, maging santo. Subalit, ayon sa Biblia, mismong ang Diyos ang nagsabi na ang sino mang makasalanang tulad natin na makasalanan ay pwedeng tawaging banal, no? O santo. No? Ito ay dahil kay Kristo na namatay sa ating mga kasalanan. Na kapag tinanggap natin si Kristo, tayo po ay binalutan, dinamitan ng kanyang kabanalan at tayo ay tinawag na banal. Ngayon, sabi sa Biblia sa 1 Peter chapter 1 verse 15 to 16, banal ang Diyos na tumawag sa inyo, sa atin. Kaya dapat magpakabanal din kayo sa lahat ng ginagawa ninyo. Sapagkat sinabi ng Diyos sa kasulatan, magpakabanal kayo dahil banal ako. Malinaw na sinasabi ng talata dito ni Pedro na ang Diyos na tumawag sa atin na banal, na tayo ay dapat mamuhay ng may kabanalan sapagkat ang Diyos ay banal. At ngayon, ang sabi sa 1 Timothy chapter 2 verse 5 to 6, na merong isa lang tagapamagitan sa Diyos at sa tao, yun ay si Kristo. Siya ang dahilan upang tayo ay mapatawad at tawaging banal. Yan po ang katotohanan, no? Sapagkat ang Diyos ay banal, hindi ibig sabihin ay ang taong makasalanan hindi pwedeng maging banal. Siya po ay pwedeng tawaging banal sa pamamagitan ng gagawin niyang pagsisisi at pananampalataya kay Kristo. Ngayon, yan po ang pinanggalingan ng kabanalan. Ang kabanalan ay nagmula sa Diyos. Ngayon, pangalawa, yung ordinansa, yung ordinance of holiness. May tinatawag pong imputed righteousness, no? Inimpute, inilagay ang kabanalan sa taong makasalanan. Kailangan natin ang kabanalan ng Diyos para makapamuhay tayo ng tama, sapagkat yan ang unang layo ng Diyos bago magkasala si Adan at si Eva. Si Eva at si Adan noon ay wala pang kasalanan, no? Masaya, maganda ang buhay ng unang tao. Subalit nung sila ay lumabag sa kautusan ng Diyos, sila ay nakaranas ng kamatayang pisikal at nakaranas ng kamatayang espiritual. Ganun pa man, gumawa ng paraan ng Diyos, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus upang si Jesus ay mamatay para sa tao, mabayaran ang kasalanan natin, at tayo ay maging banal at makasama ng Diyos sa darating na panahon.
At ito po ang ginawa, no? Sabi ni Jesus sa Mateo 5:48, nang sabi dito, "You therefore must be perfect as your heavenly Father is perfect." Ang ibig sabihin niyan ay tayo po ay tinawag ng Diyos na hindi naman perfecto pero banal, no? Ibig sabihin niyan ang Diyos ay perfecto, tayo po ang pwede rin maging perfecto. Ang ibig sabihin niya ng perfecto ay hindi naman ibig sabihin hindi nagkakasala. Ang ibig sabihin niyan, tayo po ay tinawag ng Diyos sa kalinisan, no? At sa kabanalan. Kung ang Diyos ay banal, malinis, dapat tayong mamuhay ng malinis at may kabanalan. Ang kasalanan ang siyang nagpasira sa buhay at puso ng isang tao. Subalit, ginawa ni Kristo yung tinatawag na imputed righteousness. Inilagay ni Kristo ang kanyang kabanalan sa atin nung tayo ay nagsisi at nanampalataya kay Kristo. Sabi sa Romans chapter 4, verse 5 to 9, pero itinuring tayong matuwid ng Diyos, no? Sa kabila ng ating mga kasalanan, hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi dahil sa pananampalataya natin kay Kristo. Ito ang ibig sabihin ni Haring David nang banggitin niya ang pagiging mapalad ang taong itinuring na matuwid ng Diyos, hindi dahil sa kanilang mabubuting gawa. Ang sinabi niya, mapalad ang taong pinatawad at kinalimutan na ng Diyos ang kanyang mga kasalanan. Mapalad ang tao kapag hindi na ibinilang ng Panginoon laban sa kanya ang kanyang mga kasalanan. Ang mga sinasabing ito ni Haring David ay hindi para sa mga Hudyo lamang, kundi pati na rin sa lahat ng mga hindi Hudyo. Alam natin ito dahil binanggit na namin na itinuring ng Diyos na matuwid si Abraham dahil sa kanyang pananampalataya. Kaya ngayon po, yung imputed righteousness na inilagay sa atin ng Diyos, yun po ang nagpapatunay na tayo po ay pag-aari na ng Diyos. Yan po yan. Ano naman po yung tinatawag na implemented righteousness? Ngayon, ang ibig sabihin niyan, kung talagang tayo po ay tumanggap kay Kristo at nakatanggap tayo ng kabanalan, yan po ang pagkatawag sa atin ng Diyos. Kailangan po natin i-implement, gawin, no, ang kalooban ng Panginoon. Ang sabi sa Efesios chapter 1 verse 3 hanggang 10. Ito po ang sabi sa Biblia. Efesios kapitulo 1 3 hanggang 10. Purihin natin ang Diyos at ang Ama ng ating Panginoong Jesucristo na dahil sa pakikipag-isa natin kay Kristo, ibinigay niya sa atin ang lahat ng pagpapalang espiritual mula sa langit. Bago pa man niya nilikhain ang mundo, pinili na niya tayo para maging banal at walang kapintasan sa paningin niya dahil sa pag-ibig niya. Hindi tayo pinili ng Diyos, no, para maligtas lamang, kundi tayo ay pinili ng Diyos upang mamuhay ng mayroong kabanalan. Kasi po may ibang mga nagtuturo na ang Diyos daw po ay may pinipili para lang maligtas. Kundi nung tayo po ay nagsisit na ng palataya kay Kristo, tayo po ay nilinis ng Diyos ng kanyang banal na dugo at tayo ay dinamitan ng kanyang kabanalan. At yan po ang pagkatawag sa atin ng Diyos na tayo ay pinili para mamuhay ng mayroong kabanalan. At ang sabi sa talatang 5, nung una pa ay tinalaga na niya tayo para maging mga anak niya sa pamamagitan ni Jesucristo, ayon na rin ito sa kanyang layunin at kaloob. Purihin natin ang Diyos dahil sa kamangha-mangha niyang biyaya na ibinigay sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. Sa pamamagitan ng dugo ni Kristo, tinubos na tayo na ang ibig sabihin ay pinatawad ang mga kasalanan natin. Napakalaki ng biyayang ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Binigyan niya tayo ng karunungan at pag-unawa para maunawaan ang kanyang lihim na plano na nais niyang matupad sa pamamagitan ni Kristo. Pagdating ng tinaktang panahon at ang plano niya ay pag-isahin ang lahat ng nasa langit at nasa lupa at mapaisailalim ng kapangyarihan ni Kristo. Yun po ang buod ng buong layunin ng Diyos, na ang tao ay mabalik sa Diyos. Sapagkat yun naman po ang original, no, na layunin ng Diyos, na makasama ng Diyos ang tao. Kaya sa pamamagitan ni Kristo, ang pangalawang Adan sa espiritual na aspeto, ibabalik ni Kristo ang tao sa Diyos.
Si Kristo ang namagitan sa atin upang ang tao ay tawaging matuwid at banal, at dahil sa imputed righteousness na binigay sa atin ni Kristo, dapat lamang na habang dala natin ang pangalan ni Kristo, mamuhay tayo ng mayroong kalinisan, kabanalan. Ang ibig sabihin ng perfect ay mamuhay tayong matuwid sa mata ng ating Panginoon. Ngayon po, ang sabi sa 1 Corinthians chapter 3 verse 16 to 17, hindi ba ninyo alam na kayo ay templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo? Ang sinumang wawasak sa templo ng Diyos ay parurusahan niya dahil banal ang templo ng Diyos at ang templong yan ay walang iba kundi kayo. Tayo po yun. Ito po ay templo ng Diyos. Kung tinanggap natin si Kristo, tayo po ay naging pag-aari ng Diyos at si Kristo po na ang nananahan sa ating mga puso. Ito pong katawang ito ay templo na ng Diyos. Kaya bago tayo gumawa ng anumang mga gagawin natin sa ating katawan, sa ating isip, sa ating puso, sa ating bibig, sa ating mga gagawing mga kamay, dapat po, ito po ay nakakapagbigay glory sa Panginoon. Panginoon, tama ba itong iniisip ko? Panginoon, tama ba itong nakikita ko? Panginoon, tama ba itong sasabihin ko? Panginoon, tama ba itong laman ng puso ko? Sapagkat hindi ako nagmamay-ari nito, kundi kayo, Panginoon. Kaya kung meron man tayong gagawin sa ating katawan, dapat ipagpaalam po muna natin sa totoong nagmamay-ari. At ang nagmamay-ari ng katawang ito ay walang iba, kundi ang Diyos. Ang pananaw ng maraming tao, siya nagmamay-ari ng kanyang katawan eh. Kaya kung abusuhin ng tao ang kanyang katawan, walang pakundangan. Pinahihirapan ng tao ang kanyang katawan sa mga bisyo, pag-inom ng alak, paninigarilyo, pambababae, lahat ng mga karumihan na ginagawa ng katawan niya, na hindi man lang niya inisip na ang katawang ito ay sisirain ng Diyos kapag winasak ng tao ang kanyang katawan, sapagkat ang katawang ito ay pag-aari ng Diyos. Ang hiningang ginagamit natin kaya tayo nabubuhay ay hiningang galing sa Diyos. Pansinin po ninyo yung mga nasa ospital. Bumibili pa ng oxygen yan para mabuhay. Samantalang nung siya ay malakas, ipinahiram ng Diyos sa kanya ang buhay at binigyan siya ng kalayaang makahinga. Nakakapasyal siya kahit saang lugar nang maluwag ang kanyang paghinga. Pagising niya sa umaga, gising siya, malakas siya, mayroon siyang hininga. Yan ay grasya ng Diyos. Pero maraming tao ang nag-iisip na akala niya ang katawang ito ay katawan niyang pag-aari niya, kundi ito po ay pag-aari ng Diyos. Kaya wag nating wasakin ang katawang ito. Ipinahiram lang natin, maging mabuting katiwala tayo sa katawang hiniram lamang natin sa Diyos. Kapag sabi sa 1 Corinthians chapter 6 verse 19 to 20, hindi ba't ang katawan ninyo ay templo ng banal na espiritu nasa inyo at tinanggap ninyo mula sa Diyos? Kung ganoon, ang katawan ninyo hindi na sa inyo kundi sa Diyos. Dahil tinubos kayo ng Diyos sa napakalaking halaga, kaya gamitin ninyo ang inyong katawan at sa paraang ikapupuri ng Diyos. Malinaw po na kung meron man tayong gagawin sa ating katawan, ipagpaalam natin sa totoong nagmamay-ari. Yun ay ang Diyos. Ngayon, meron pong dalawang istorya sa Bible na kung saan itong mga taong ito ay pinagaling ng Diyos at pinatawad sa kanilang mga kasalanan. Pansinin niyo po, ang sabi ng Diyos sa kanila, nung sila ay gumaling at pinatawad sa kanilang mga kasalanan, ang sabi ni Jesus, huwag na kayong magkasala. Ibig bang sabihin niyan ay hindi na sila magkakasala? Magkakasala pa rin ang isang tao. Subalit ang sabi ni Kristo, kung maaari, ito ay utos, huwag na kayong magkasala. Saan nakalagay sa Biblia yan? Yung lumpo na pinalakad ni Jesus sa John chapter 5 verse 12 to 15. Ito po ang sabi sa John chapter 5 verse 12 to 15, yung lumpo na pinalakad ni Jesus. Tinanong yung lumpo, sino ang nag-utos sa iyong buhatin ang higaan mo at lumakad? Sabi ng mga tao nakakita, nakasaksi na ang taong ito na hindi nakakalakad ay nakalakad. Nung siya ay nakitang naglalakad at buhat-buhat ang kanyang higaan, ang sabi sa kanya ng mga tao, sino nagsabi sa iyo na nag-utos sa iyo na buhatin ang iyong higaan at lumakad? Ngayon ang sabi niya, pero hindi nakilala ng lalaki kung sino ang nagpagaling sa kanya dahil nawala na si Jesus sa dami ng tao. Hindi nagtagal, nakita ni Jesus sa templo ang taong pinagaling niya. Nakita ni Jesus yung hindi nakakalakad na nakalakad nasa templo.
no? Nasa templo ng Diyos, no? At ito ang sabi, "O magaling ka na ngayon, huwag ka nang magkasala pa, at baka mas masama pa ang mangyari sa iyo." Umalis ang lalaki at pumunta sa mga pinuno ng mga Hudyo. Sinabi niya sa kanila na si Jesus ang nagpagaling sa kanya. Anong sabi ni Jesus sa kanya nung siya ay nakalakad na at nakita niya sa templo? Huwag ka nang magkasala. Ngayon, yun naman babaeng nahuli sa pangangalo niya sa John chapter 8 verse 7 to 11. Pero paulit-ulit silang nagtanong, kaya tumayo si Jesus at sinabi sa kanila, "Kung sino sa inyo ang walang kasalanan, ang siyang maunang bumato sa kanya." Kasi ito pong babaeng to nahuli sa pangangalo niya. Dinala nila kay Jesus. At yung mga taong ito ay babatuhin yung babae. Ngayon, ang sabi ni Kristo sa mga tao, ang sino mang sa inyo ay walang kasalanan, ang siya ang unang magbato sa babaeng ito. Nag-alisan lahat yung mga tao at yung babae na lang ang natira sa kanya. Ngayon, ang sabi ni Jesus sa kanya, no, ito. At muli siyang yumuko at nagsulat sa lupa. Nang marinig nila yun, isa-isa silang umalis mula sa pinakamatanda hanggang si Jesus na lang ang babae ang naiwan. Tumayo si Jesus at sinabi sa babae, "Babae, nasaan na sila? May humatol ba sa iyo?" Sumagot ang babae, "Wala po." Sinabi ni Jesus sa kanya, "Hindi rin kita hahatulan. Maaari ka nang umalis, pero huwag ka na muling magkasala." Maliwanag po na sinabi ni Kristo dito na ang isang taong pinatawad sa kanyang kasalanan ay sinabing huwag nang magkasala. Kaya po ng isang taong pinatawad, kaya po nating magawang huwag magkasala. Ito ay sa pamamagitan ng habag at biyaya ng Diyos. Kaya sa pagising natin sa umaga, sabihin natin sa Panginoon, "Panginoon, tulungan niyo po kung huwag magkasala." Tutulungan ka ng Panginoon. Sapagat ang Diyos po ang tutulong sa atin para makapamuhay tayo ng mayroong kabanalan. Iyan ang sabi sa 1 John chapter 3. Ito po ang sabi sa verse 9. "Ang sinumang naging anak ng Diyos ay hindi na nagpapatuloy sa kasalanan, dahil ang katangian ng Diyos ay nasa kanya na. At dahil nga ang Diyos ay kanyang ama, hindi na siya magpapatuloy sa kasalanan. At dito makikilala kung sino ang anak ng Diyos at kung sino ang anak ng dyablo. Ang lahat ng hindi gumagawa ng matuwid o hindi nagmamahal sa kanyang kapatid ay hindi anak ng Diyos." Sinasabi ba sa talatang ito na ang isang naligtas o nanampalataya kay Kristo ay hindi na magkakasala? Pwede po tayong magkasala. Ganun pa man, gumawa ng paraan ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo, na ang sabi dun sa talata, no, na meron po tayong mediator. Sabi sa 1 John chapter 2 verse 1 and 2, "Mga anak, sinusulat ko sa inyo ang mga bagay na ito upang hindi kayo magkasala. Ngunit kung may magkasala man, may tagapamagitan tayo sa Ama. Siya ay si Hesukristo ang matuwid. Siya ang ibinigay na handog para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan, at ang hindi lamang ng kasalanan natin kundi pati na rin ang kasalanan ng buong mundo." Kasi po baka ma-misinterpret mo namin ng marami na kapag ka tumanggap ka pala kay Kristo, hindi ka na magkakasala. Ang sabi ni Kristo, huwag ka nang magpatuloy sa kasalanan. Huwag ka nang magkasala. Sapagat ang daladala na natin ay ang pangalan ng Diyos. Iingatan natin ang pangalan ni Jesus sa ating buhay. No? Nakarinig na ba kayo halimbawa dun sa kapitbahay ninyo na kasi nga yung nanay bungangera, kaya kapag nakita yung anak niya, ang sasabihin ng mga kapitbahay, "Oy Neneng na bungangera, di ba bungangera ang nanay mo? Sigurado magiging bungangera ka din." Nakanyo? Sugarol ang nanay mo, sigurado sugarol ka na rin. Ngayon, ang daladala natin ay si Kristo. Sa makatuwid, si Kristo ay banal, matuwid at walang kasalanan. Ngayon, ang sabi ni Kristo, kung daladala natin ang kanyang pangalan, mamuhay tayong may kabanalan. Sapagkat ang sabi dito, yung outcome of holiness, yung outcome, no, yung pinaka kinalalabasan ng ating pamumuhay ay dapat mayroong kabanalan. Sabi sa 1 Peter, ito po yung pangatlo natin, no, pinakahuli.
Sabi sa 1 Peter chapter 1 verse 14 to 16, bilang masunuring mga anak ng Diyos, huwag kayong padala sa masasamang hilig ninyo noong hindi pa kayo nakakakilala sa Diyos. Banal ang Diyos na tumawag sa inyo, kaya dapat magpakabanal din kayo sa lahat ng ginagawa ninyo. Sapagkat sinabi ng Diyos sa kasulatan, magpakabanal kayo dahil banal ako. Yung identity po natin, no? Yun po ay ang Panginoong Jesus. Kaya yung imaheng dala-dala natin, dapat po imahe ng Diyos. Hindi ibig sabihin imahe dito, dala-dala mo yung krus na kapag mahal na araw, magpapasang ka ng krus. No? Hindi yun ang ibig sabihin yan. Kundi ibig sabihin yan, yung imaheng dala natin, yung pagiging banal ng Diyos, dala-dala natin, kaya tayo ay mamuhay ng merong kabanalan at iwasan na natin yung mali nating pamumuhay, yung dati nating ginagawang masama, sapagkat tayo ay tinawag na sa kalinisan, hindi sa kadumihan. Ngayon, ang intention ng ating puso, no? Bukod sa dala natin yung identity natin, yung imahe ng ating Panginoon, ngayon naman yung intention, yung focus natin, dapat mapapurihan natin ang Panginoon. Sabi sa Romans chapter 6 verse 6, alam natin na ang dati nating pagkatao ay pinako na sa krus, kasama si Kristo, kasama ni Kristo, para mamatay, kaya hindi na tayo dapat alipin pa ng kasalanan. Ngayon, ang sabi po sa Ephesians chapter 4 verse 22 hanggang 32, ito po ang nilalaman ng dati nating pagkatao nung tayo po ay hindi pa nananampalataya kay Kristo. Sino po tayo? Ito po sabi sa Biblia, sa Ephesians chapter 4 verse 22 hanggang 32. Kaya talikuran nyo na ang dati ninyong pamumuhay dahil ginawa ito ng dati ninyong pagkatao. Ang pagkataong ito ang siyang nagpahamak sa inyo dahil sa masasamang hangarin na dumadaya sa inyo. Ito po yung mga hangarin. Baguhin nyo ang inyong pag-iisip at pag-uugali. Ipakita nyong binago na kayo ng Diyos at binigyan na ng buhay na matuwid at banal katulad ng sa Diyos. Kaya huwag na kayong magsinungaling. Yan ang unang sinasabi ng Diyos. Dati pala tayo ay sinungaling, kaya dapat hindi na tayo magsinungaling. Ang bawat isa ay magsabi ng katotohanan sa kanyang mga kapatid kay Kristo dahil kabilang tayo sa lahat sa isang katawan. Kung magalit man kayo, huwag kayong magkasala at huwag niyong hayaan na lumipas ang mga araw na galit pa rin kayo. Huwag ninyong bigyan ng pagkakataon si Satanas. Ang magnanakaw ay huwag nang magnakaw. Sa halip ay maghanap buhay siya ng marangal para makatulong din siya sa mga nangangailangan. Huwag kayong magsasalita ng masama kundi yung makakabuti at angkop sa sitwasyon para maging kapakipakinabang sa nakikinig. At huwag ninyong bigyan ng kalungkutan ang banal na Espiritu ng Diyos na ating tinanggap, sapagkat ang banal na Espiritu ang siyang tanda na kayo'y sa Diyos at siya ang kakatiyakan ng kaligtasan nyo pagdating ng araw. Alisin nyo ang anumang sama ng loob, galit, pag-aaway, pagbubulyaw, paninira ng kapwa, pati na ang lahat ng uri ng masasamang hangarin. Sa halip, maging mabait kayo at maunawain sa isa't isa at magpatawad kayo sa isa't isa gaya ng pagpapatawad ng Diyos sa inyo dahil kay Kristo. Malino na sinasabi ng mga talatang ito yung dati nating pagkatao na ginagawa natin noong wala pa tayo kay Kristo, ay dapat hindi na siya ang nangunguna sa ating buhay, kundi ang kabanalan ni Kristo. At bilang pangwakas ng ating pag-aaral ngayong gabi, ang sabi po ng talata sa 1 John chapter 2 verse 15 to 17, huwag ninyong ibigin ang mundo o ang mga makamundong bagay. Ang umiibig sa mga ito ay hindi umiibig sa Ama, sapagat ang lahat ng kamunduhan ang masasamang hilig ng laman, ang pagnanasa sa mga nakikita ng mata, at ang anumang pagmamayabang sa buhay ay hindi nagmumula sa Ama kundi sa mundo. Ang mundo at ang lahat ng bagay dito na hinahangad ng tao ay mawawala.
Ngunit ang taong sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Anuman pong pag-aari na meron po tayo sa mundong ito ay hindi natin pwedeng ipagmalaki sa Diyos. Maging ang kalakasan natin, hindi natin pwedeng ipagmalaki sa Diyos. Maging ang karunungang ibinigay lamang at pinahiram ng Diyos ay hindi natin pwedeng ipagmayabang sa Diyos. Sapagkat lahat ng meron tayo ngayon ay hiram lang natin sa Diyos. At kung ito ay hiram lamang, pwedeng kunin ng Diyos anumang oras. Subalit nakakalungkot, maraming mga tao nagmamayabang, nagmamalabis sa mga bagay na meron siya. Iniisip niya na ito ay pangmatagalan. Ngunit ang sabi sa Biblia, ito ay pansamantala lamang. Kaya kung ikaw ay dating mahirap at umasenso, huwag mong kalimutan na kung saan ka nanggaling. Kung ikaw naman ay mayaman at lalo pang yumayaman, dapat isipin ng mayamang yon na siya ay mayaman dahil sa biyaya at habag lamang ng Diyos. Anumang oras ang tao ay mamamatay. At kapag namatay ang isang tao, hindi niya madadala sa kanyang libingan ang mga kayamanan, karunungan, lahat ng meron siya. Yan ay maiiwan dito sa lupa. At ang makikilabang lamang yan, yung mga maiiwan. Ngunit yung maiiwan, mamamatay din yan. Ang lahat ng meron sa mundong ito, lahat yan masusunog. Ano ang ipagmamalaki ng tao sa Diyos? Kaya habang nabubuhay pa ang tao, binibigyan tayo ng Diyos ng kalayaang magdesisyon, no? Mag-isip kung mahal natin ang ating mga mahal sa buhay, mga kaibigan, kakilala, katrabaho, kapitbahay. Ipakilala natin sa kanila si Kristo na nagligtas sa atin at dapat makilala din nila ni Kristo bilang tagapagligtas. Kaya kung may mga pagkakataon kayo na may babahagi nyo ang salita ng Diyos sa inyong mga kapatid, katrabaho, kapamilya, tatay, asawa, lahat na may mga pagkakataon na pwede nyo ibahagi ang online Bible study o pag-aaral natin ng salita ng Diyos, ibahagi po ninyo sa kanila. Sapagkat sila po ay kaluluwa din na iniligtas at handang iligtas ng Panginoon. Kaya po, ang sabi ng ating pinag-aralan, ang kabanalan ay hindi kayang gawin ng sinuman, malibang ang Diyos ang kumontrol sa ating buhay. Saka natin magagawang mamuhay ng mayroong kabanalan. Sana po ay napagpala po tayo ng pag-aaral po natin ngayong gabi at naging malinaw po sa inyong lahat na ang kabanalan ay nagmumula sa Diyos. At kaya lamang tayo mamumuhay ng may kabanalan sapagkat tayo ay tinawag ng Diyos sa kabanalan. At kung nais nating mapapurihan ng Panginoon, gawin natin ang kanyang kalooban. Tayo po ay mananalangin. Salamat po, Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat sapagkat ngayong gabi natuto po kami. Nakita namin ang kabanalan ay hindi nanggaling sa tao kundi sa iyo galing ito, Panginoon. Sa inyo po ang kabanalan at tulungan niyo po kami bilang iyong mga tinubos ng dugo ni Jesus. Tulungan mo kaming mamuhay na mayroong kabanalan. Panginoon, kung meron po dito na hindi pa nakakilala sa iyo, at nais niyang tanggapin ka bilang Panginoon tagapagligtas. Ito na yung pagkakataon upang makamit mo ang pagpapatawad ni Kristo at maligtas ang iyong kaluluwa. At kung nais mong gawin yan, ay mananalangin po ako at maging handa po kayo sa inyong pong mga puso kung nais niyo pong tanggapin si Jesus. Pwede po kayo sumunod sa panalangin ito. Dakilang Diyos sa banal na makapangyarihan sa lahat, ako po ay lumalapit sa iyong presensya. Inaamin kong ako ay nagkasala sa isip, salita at sa gawa. Patawarin niyo po ako, Panginoon, at ugasan ng banal na dugo ng Panginoong Yesus. Nanampalataya po ako sa ginawa ni Kristo doon sa krus nung siya'y namatay at nabuhay na maguli pagkaraan ikatlong araw, at dahil diyan ako po ay nagkaroon ng pag-asa na kaligtasan. Kaya naman, Panginoon, binubuksan ko ang aking puso at tinatanggap kita, Jesus, sa aking puso bilang aking Panginoon, sariling tagapagligtas. At tulungan niyo po ako mabuhay na mayroong kabanalan. At tunay nga lang, sabi mo sa Biblia, datapat ang lahat ng sa Kanya, kay Jesus, ay nanampalataya, ay pinagkalooban ng karapatang maging anak ng Diyos. At ngayon po ako po ay naging anak mo, Panginoon. Tulungan niyo po akong gabayan sa aking pamumuhay. Salamat po, Diyos, sa kaligtasan tinanggap ko po ngayon. At sa bawat isa na nandito, Panginoon, nais ko pong ilapit sila sa iyo. Inilalapit namin sa iyo ang aming pong mga panalangin, ang aming kalusugan. Bigyan mo po kami ng kalusugan, kalakasan, kagalingan sa may mga karamdaman. At pagpalain niyo po ang aming hanap buhay, ang aming trabaho, aming negosyo, ang aming mga mahal sa buhay. Ingatan mo, Panginoon. Ang mga kasama namin dito na hindi namin nakasama, na sa amin muli makasama namin po sila at makita nila halaga ng inyong pong salita. Nawadalayan ko po, Diyos, ipakita mo po sa
bawat isa ang inyong pong pag-ibig, ang inyong pagpapatawad, ang inyong pong pagpapala, sapagkat ikaw po ang aming Diyos na pinagtitiwalaan ng aming pong buhay. Pagpalain niyo po at tanggalin ang lahat ng mga bagay na masama sa aming pong buhay at patuloy mo po kaming pagkabanalin sa aming pamumuhay. Ito po ang aming dalangin, O Diyos, sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen at amen. Salamat po at